Sa loob ng mahigit 2 dekada, may isang pangalan na naging kasing kahulugan ng Barangay Ginebra. Hindi lang isang manlalaro, hindi lang isang jersey number, hindi lang isang highlight reel ng mga crossovers at clutch shots. Si Mark Cagyoa, ang lalaking tinawag na The Spark, ay naging simbolo ng lahat ng kinakatawan ng Barangay Ginebra. Matapang, palaban, emosyonal, hindi sumusuko. Ang never say die spirit ng koponan ay nakikita sa bawat galaw niya sa court. At ngayon, kung hahanapin mo siya sa PBA, wala siya. Pero hindi ito kwento ng isang manlalaro na basta-basta nawala. Hindi ito kwento ng isang atleta na nagpahinga. Ito ay kwento ng isang lalaking nagmula sa isang youth basketball game sa edad na 8, na nag-iwan ng 47 points na nagbigay sa kanya ng kanyang jersey number, na pinili ng Ginebra bilang 3rd overall pick kahit hindi siya dumaan sa UAP o NCAA, na nanalo ng 9 na kampyonato, na naging MVP ng PBA. At ngayon, matapos ang 21 seasons ng katapatan sa iisang koponan, ay namumuhay ng tahimik sa labas ng spotlight. At ang kwento ng kanyang buhay ngayon ay mas nagpapaisip at mas kahanga-hanga kaysa sa anumang laro na nilaro niya sa harap ng milyon-milyong fans. Para maintindihan natin ang buong kwento ni Mark Cagyoa, kailangan muna nating bumalik sa simula. Ipinanganak si Mark Anthony Cagyoa noong Nobyembre 19, 1979 sa San Juan, Metro Manila. Bata pa lamang siya ay nahilig na sa basketball dahil sa impluwensya ng kanyang ama na isang dating mahusay na streetball player. At noong 8 taong gulang pa lang siya, nakapagtala siya ng 47 points sa isang youth basketball game. 47 points sa edad na 8. At doon nagmula ang kanyang sikat na jersey number na 47. Hindi ito pinili ng random. Hindi ito pinili para sa imahe. Ito ay isang numero na may kwento, na nagmula sa isang sandali ng isang batang lalaki na nagpakita sa mundo kung sino siya. Pero ang landas ni Mark Cagyoa patungo sa PBA ay hindi ang karaniwang landas ng mga manlalaro ng kanyang henerasyon. Noong 1989, lumipat sila sa Estados Unidos at lumaki siya sa Los Angeles, California. Sa Eagle Rock High School, naging 2-time MVP siya at nakilala bilang isa sa pinakamahusay na manlalaro ng paaralan. Pagkatapos ng high school, naglaro siya sa Glendale Community College bilang miyembro ng Glendale Vaqueros. Nagpakita siya ng husay bilang scorer at guard, dahilan upang makatanggap ng scholarship offer mula sa University of Hawaii. Pero sa halip na manatili sa Amerika, pinili niyang bumalik sa Pilipinas para tuparin ang kanyang pangarap na maging professional basketball player. Kaya naman, noong 2001 PBA Rookie Draft, hindi gaanong kilala si Mark Cagyoa sa Pilipinas. Hindi siya dumaan sa mga sikat na collegiate leagues tulad ng UAAP at NCAA. Walang malaking pangalan na nakakakilala sa kanya. Walang track record sa Philippine basketball. Gayunpaman, nakita ng Barangay Ginebra ang kanyang potensyal at pinili siya bilang 3rd overall pick. Marami ang nagulat sa pagpiling ito. Mas kilala noon ang ibang prospects. Mas maraming naniniwala na may mas magandang pagpipilian ng Ginebra. Pero ang Ginebra ay nakakita ng isang bagay sa lalaking iyon na hindi nakita ng iba. Pero hindi agad naging madali ang simula ni Mark sa PBA. Kasi ang lalaking pinili bilang 3rd overall pick ay kailangan pang patunayan ang kanyang sarili sa isang liga na puno ng mga manlalarong mas matagal nang naglalaro. Sa kanyang rookie season pa lamang, agad niyang ipinakita ang kanyang bilis, tapang at kakayahang umiscore laban sa mas malalaking kalaban. At dahil sa kanyang impresibong unang taon sa liga, napanalunan niya ang Rookie of the Year Award noong 2001. Iyon ang simula. Iyon ang patunay na tama ang naging desisyon ng Ginebra. At mula noon, hindi na huminto si Mark Cagyoa. Kaya naman, habang lumilipas ang mga taon, lalo pang lumaki ang pangalan ni Mark Cagyoa sa PBA. Kasama si JJJ Helterbrand, nabuo nila ang isa sa pinakasikat na tambalan sa kasaysayan ng Philippine basketball. Tinawag na The Fast and the Furious. Ang kanilang kombinasyon ng bilis, excitement at enerhiya ay naging paborito ng mga tagahanga at si Mark Cagyoa
ay naging mukha ng Barangay Ginebra. Taglay niya ang eksaktong katangian na hinahanap ng mga Ginebra fans. Matapang, palaban, emosyonal. Hindi sumusuko. Kilala siya bilang isang elite slasher na may mabilis na first step at walang takot sa mas malalaking kalaban. Kahit mas maliit kumpara sa ibang manlalaro, handa siyang makipagsalpukan sa mga center at import para makakuha ng puntos. Pero hindi palaging maayos ang lahat para kay Mark Cagyoa. Kasi sa kabila ng kanyang napakalaking kontribusyon sa Barangay Ginebra, may mga pagkakataon ding tinawag siyang mayabang ng kanyang mga kritiko. May mga panahon na pinagtatanong ng mga tao ang kanyang ugali sa loob at labas ng court. May mga insidente na naging usap-usapan na nagdulot ng mga negatibong headline para sa isang manlalarong dapat sana ay puro positibong balita ang natatanggap. Pero para sa kanyang mga tagahanga, ito ay simpleng kumpiyansa lamang. Pagpapakita ng kanyang matinding pagmamahal sa laro. At sa kabila ng lahat ng kritisismo, patuloy siyang naglaro. Patuloy siyang nagbigay ng lahat para sa Ginebra. Kaya naman, noong kalagitnaan ng dekada 2000, umabot si Mark Cagyoa sa rurok ng kanyang karera. 2 beses siyang naging scoring champion ng PBA. Naging isa sa pinakamahusay na offensive players ng liga. Isa sa kanyang pinakaalaalang laro ay noong 2005 Cup Finals, kung saan score siya ng 43 points at pinangunahan ng Ginebra sa isang napakahalagang panalo. Kilala rin siya bilang isang clutch player. Kapag dikita ng laban at kailangan ng malaking basket, madalas siyang inaasahan ng Ginebra fans. Marami siyang naipasok na mahahalagang tira sa mga kritikal na sandali ng laro. Ang kanyang kumpiyansa at tapang sa ilalim ng pressure ang nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na closers ng kanyang panahon. Pero noong 2012, dumating ang pinakamataas na individual na parangal sa PBA. Nanalo siya bilang Most Valuable Player, MVP, sa isang liga na puno ng mga world-class na manlalaro. Ang lalaking pinili bilang 3rd overall pick noong 2001. Ang lalaking hindi dumaan sa UAAP o NCAA ay itinanghal na pinakamahalagang manlalaro ng buong liga. Iyon ang isa sa pinakamahalagang tagumpay sa kanyang karera. Dahil pinatunayan nito na kabilang siya sa elite players ng kanyang henerasyon. Pero hindi rin naging perpekto ang kanyang karera. Noong mga huling taon naman ng kanyang karera, naging usap-usapan kung bakit nanatili pa rin siya sa roster ng Ginebra. Kahit bihira na siyang makalaro dahil sa mga injury, may ilang kritiko ang nagsabing dapat na siyang magretiro at magbigay daan sa mga mas batang manlalaro. Kaya naman, sa kabila ng lahat ng kritisismo, ipinagtanggol siya ng Ginebra management at ng kanyang mga kakampi. Nagsabing mahalaga pa rin ang kanyang papel bilang leader at mentor sa loob ng koponan. At may isa pang usapin na hanggang ngayon ay pinagdedebatehan ng mga tagahanga. Sa kabila ng kanyang napakalaking kontribusyon sa Barangay Ginebra at sa PBA, hindi pa rin opisyal na nireretiro ng koponan ang kanyang sikat na jersey number 47. Maraming fans ang naniniwalang karapat-dapat itong itaas at parangalan. Dahil sa kanyang 21 seasons ng paglalaro, 9 na kampeonato at pagiging isa sa mga mukha ng prangkisa sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, si Mark ay kilala sa pagiging simple at hindi mahilig sa engrandeng pagkilala. Dahil dito, nananatiling bukas ang usapin kung kailan o kung mangyayari nga ba ang opisyal na pagre-retiro ng kanyang jersey number sa hinaharap. Pero noong 2022, opisyal na nagtapos ang kanyang makasaysayang karera. Matapos ang 21 season sa liga, pinili niyang magretiro ng tahimik. Walang malaking selebrasyon, walang grand farewell game, walang elaborate na seremonya. Bagay na lalong nagpakita ng kanyang pagiging simple at mapagkumbaba. Sa kabila ng kanyang napakalaking kontribusyon sa basketball, 9 na kampeonato, 2 scoring championships, isang MVP, isang NBTC All-Star, kasama sa prestihiyosong listahan ng PBA 40 Greatest Players. At sa kasalukuyan, tahimik na namumuhay si Mark Cagyoa matapos ang kanyang pagre-retiro. Paminsan-minsan ay sumasali sa mga exhibition games kasama ang iba pang PBA legends. Pero wala na siya sa regular na spotlight. Wala na siya sa mga press conferences.
Wala na siya sa mga post-game interviews. Wala na siya sa mga lugar na dati ay puno ng kanyang presensya. Ito ang kwento ni Mark Kagioa. Hindi lang kwento ng isang manlalaro na nagretiro. Ito ay kwento ng isang lalaking nagsimula sa isang youth basketball game sa edad na 8, na nag-iwan ng 47 points na naging kanyang jersey number, na pinili ng Ginebra kahit hindi siya dumaan sa UAAP o NCAA, na sa loob ng 21 seasons ay suot ang iisang jersey at ngayon ay namumuhay ng tahimik, malayo sa mga ilaw ng arena na dati ay nagliliwanag sa kanyang bawat galaw. Ikaw na nanonood ngayon, baka isa ka sa mga lumaki na nanonood kay Mark Kagioa sa Barangay Ginebra. Baka isa ka sa mga fans na paulit-ulit na nanonood ng kanyang mga highlights, ng kanyang crossovers, ng kanyang clutch shots, ng kanyang walang takot na pagsugod sa basket. O baka isa ka sa mga nagtatanong kung saan na ang The Spark ngayon. Ang kwento ni Mark Kagioa ay nagpapaalala sa atin ng isang bagay. Ang tunay na katapatan ay hindi naghahanap ng spotlight, hindi naghahanap ng recognition, hindi naghahanap ng grand farewell. Ang tunay na katapatan ay simpleng pagpili na manatili sa iisang koponan, sa iisang jersey, sa iisang misyon, sa loob ng 21 seasons. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang manlalaro na nagretiro ng tahimik. Ito ay kwento ng kung paano ang tunay na katapatan sa isang koponan ay nagiging mas bihira sa modernong sports. At ng tanong na dapat nating lahat itanong. Ang pinakamahalaga sa kwento ni Mark Kagioa ay hindi ang 9 na kampyonato o ang MVP award. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanan sa panahon kung kailan normal na ang paglipat-lipat ng mga manlalaro sa iba't ibang koponan. Si Mark Kagioa ay nanatiling tapat sa iisang prangkisa. Mula umpisa hanggang dulo ng kanyang karera, iisang jersey lang ang kanyang sinuot. At iyon, sa mundo ng modernong sports, ay isang bagay na hindi na madalas makita. Kaya sa susunod na mapanood mo ang isang Barangay Ginebra game, sa susunod na makita mo ang jersey number 47 sa isang Ginebra fan, sa susunod na marinig mo ang pangalan ng The Spark, tandaan mo ang kwento sa likod ng numerong iyon. Ang batang 8 taong gulang na nag-iwan ng 47 points sa isang youth basketball game. Ang lalaking pinili ng Ginebra kahit hindi siya dumaan UAAP o NCAA. Ang manlalarong sa loob ng 21 seasons ay suot ang iisang jersey, ang MVP, ang scoring champion, ang 9 na beses na kampeon, ang lalaking nagretiro ng tahimik, nang walang grand farewell, nang walang malaking selebrasyon, dahil para sa kanya, ang trabaho ay tapos na, at ang trabahong iyon ay sapat na para maalala ng bawat Pilipinong nagmahal sa Barangay Ginebra. Dahil sa huli, ang tunay na legacy ni Mark Kagioa ay hindi ang mga trophy. Ito ay ang 21 seasons ng pagpili na manatili.